Alam niyo, laging lumalabas sa FYP ko yan. Nasa pamamagitan daw ng asin, ng alkohol, at ng downy makakagawa na daw tayo ng air freshener sa mga bahay natin. Kaya medyo curious na rin ako. Kaya tara, subukan natin. At hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad akong kumuha ng asin, ng alcohol at ng fabric conditioner. At may napanood nga rin pala ako na nilalagyan din daw ito ng kalamansi. Kaya nilagyan ko rin yung sa akin. Lalagyan ko rin yung sa akin. Yung mga nilalagay ko tansya-tansya lang lahat. Pagkatapos ko nga ilagay yung alcohol doon asin natin ay agad-agad ko namang sinunod tong kalamansi. Yung iba nga lemon ang inilalagay. Wala naman akong lemon dito sa bahay kaya kalamansi na lang ang nilagay ko. Yung ibang nababasa ko legit daw na mabango daw talaga to. Lalo na daw kapag nilagay mo sa maliliit na lugar katulad ng CR. Or yung mga maliliit na kwarto, pwede daw tong ilagay dahil mabango daw talaga. Hindi ko lang din sure. Kasi first time ko lang naman din ito gagawin dahil gaya-gaya lang din naman ng person. 8 kalamansi nga pala ang nagamit ko dito at yung iba ay nilagay kong design. Para medyo maayos naman at may design naman ang ating gagawing DIY air freshener. At nung nailagay ko na nga lahat ng kalamansi, ilalagay ko na lang tong pang design na kalamansi sa pinakaibabaw tapos isusunod ko yung fabric conditioner natin. At bali yung buto ng kalamansi ay hindi ko rin siya sinama. Kasi feeling ko mukha siyang dugyot kapag kasama. Charis. So yung pagpabigang mo nga nitong kalamansi ay kailangan i-spread mo doon sa buong asin para kumalat naman siya at maging maayos naman tignan. Medyo kabado 20 nga ako dito kasi baka masayang lang yung mga pinaglalalagay ko. Dahil wala talaga akong idea kung anong magiging resulta nito. Kung legit ba o hindi na mabango. At nung sa tingin ko okay na, binuhos ko naman etong fabric conditioner natin at naiubos ko nga siya dito lahat. Feeling ko kasi pag maraming fabcon mas mabango. Medyo nagkamali pala ako. Dapat pala hindi siya ng fabric conditioner. Kailangan visible pa rin yung asin. Pero tingin ko goods na yan kasi yung isang napanood ko natutuyo daw to kapag tumagal. At syempre inaasahan ko na talaga. Pagbuhos ko pa lang nitong fabric conditioner natin sumabog na siya sa bango. Ang pinakamalaking tanong lang talaga ay kung magtatagal ba yung bango niya. Yun ang pinakatanong din para sa akin. So eto na nga at inilalagay ko na nga yung mga kalamansi na pang design natin para kahit papano magbuka naman siyang presentable. At sa mga oras nga na to medyo nakukonvince na ako na legit ito. Dahil totoo talaga na mabango siya. Pero ang tanong nga kung tatagal ba ang bango niya. At nung binidyo ko nga to medyo napaisip ako na baka malaglagan ito na kung ano-anong mga dumi. Kaya agad kong kinuha yung takip ng Tupperware na to at binutas-butas ko lang ng tinidor. Para kahit papano secured naman yung ginawa natin na DIY air freshener. Baka kasi may mga mahulog na insekto, kawawa naman. Charis. So ayan na nga at binubutas-butas ko lang gamit ang tinidor natin. Pinapainit ko lang sa kalan yung tinidor tapos binubutas ko dyan para mabutas agad ng mabilis. At talagang kahit may takip siya lumalabas pa rin talaga ang halimuyak. At siya nga pala ilagay nyo to sa mga hindi masyadong nakikita lalo na kapag may bata kasi kayo. Kasi dahil baka isipin ng anak nyo ipagkain ito at bigla niyang kainin dahil mukha siyang gelatin. Kaya doble ingat dun sa may mga bata na kasama sa bahay. Kung gagawa kayo ng ganito, yung dapat hindi niya nakikita or hindi niya naaabot. Para safe na safe naman ang mga anak ninyo. So eto na nga at nagawa ko na nga ang DIY air freshener natin. So i-update ko na lang ulit kayo kung ano mangyayari dito sa DIY air freshener natin. O siya hanggang dito na lang. Yun lang, salamat!